walang iba, dahil walang iba, dahil walang iba. Halina tayo'y magpuri sa Kanya, dahil walang iba, dahil walang iba, dahil walang iba. Halina tayo'y magpuri sa magtiwala sa iyong kaparaanan, maghihintay sa iyo, aking Panginoon. Kailan may hindi ako mapapabayaan. Pipiliin ko ang magpuri sa iyo, magtiwala sa iyong kaparaanan, maghihintay sa iyo, aking Panginoon. Kailan may hindi ako pababayaan. Higit man, higit sa sitwasyon at suliranin, ang iyong dakilang ngalan. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Aglaho man ang langit at lupa, mananatili ang iyong mga salita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Mabuti ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan ay hanggang sa kalangitan. Nung biyaya mo ang siyang kailangan ko, kailan may hindi ako minsan pa pabayaan. Mabuti ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan ay hanggang sa kalangitan. Ang biyaya mo ang siyang kailangan ko, kailan may hindi ako iiwan. Higit sa sitwasyon at suliranin, ang iyong dakilang ngalan. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita.
Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Sa gitna ng bagyo, sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Sa lahat. Saan manggagaling ang tulong ko? Ang tulong ko'y nagmumula sa iyo. Hindi mabibigo at hindi mapapahiya, sapagkat ikaw ang Diyos na tapat. Saan manggagaling ang tulong ko? Ang tulong ko'y nagmumula sa iyo. Hindi mabibigo at hindi mapapahiya, sapagkat ikaw ang Diyos na tapat. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Maglaho man, maglaho man ang langit at lupa, mananatili ang iyong mga salita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Maglaho man, maglaho man ang langit at lupa. Pwede po ba tayong tumayo para sa ating Panginoon? Mga salita, ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. For the last time, let's sing maglaho man, O Diyos. Maglaho man ang langit at lupa, mananatili ang iyong mga salita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Sa lahat. Salamat o Diyos, Ikaw ay purihin naming Ama. Magandang umaga po sa lahat. Ayan. Pwede po ba nating batiin yung mga katabi natin? Kaliwat kanan po. Sabihin po natin na nagagalak akong nandito ka, kapatid. At mas nagagalak ang Panginoon. Pwede po tayong umikot. Sige po.
Huwag po nating hayaan na may isang kamay tayong hindi mahahawakan. O isang taong hindi mababati.
matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise, glory, honor, and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing. There is no one like a God. Yes, Lord. There is no one like a God. There is no one like a God. There is no one like a God. There is no one. There is no one like a God. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Wala kang katulad o Diyos. Wala kang katulad o Diyos. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad o Diyos. 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 Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Praise, Lord, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise, glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise, glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise, glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Wala kang katulad. Wala kang katulad o Diyos. 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 Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo, O Diyos. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Let's sing. You give life, you are love, you bring light to the darkness. You give hope. You restore. You restore every heart that is broken. Great are you, Lord.
give life. You are love. You bring light to the darkness. You give hope. You restore every heart that is broken. You give life. Let's declare, church. You are love. Come on, church. Bring light To the darkness, you give hope. You restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Lord. Yes, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. Great, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out. It's your breath in our lungs. Yes, Jesus. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath. Yes, Lord. In our lungs. Hindi namin kaya, Panginoon, nang wala ka sa buhay namin, O Diyos. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. Tanging ikaw lamang, Panginoon. Siyang nagbibigay ng lakas. Kung bakit kami nakakatayo dito, Panginoon. We're still standing because of you, Jesus. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath. Sa kabila ng paghihirap, Panginoon. Sa
kabila ng kaguluhan. Sa inyo lang kami kakapit, Panginoon. At kami ay magtitiwala sa iyo. For the last time, let's sing. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Patuloy ka naming nararamdaman ngayon, Panginoon. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. You unravel me, you unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am. Pwede po ba nating awitin pa? Of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. Yes, Jesus. I've been born again into your family. Your blood flows through my veins. From my mother's womb, you have chosen me. Yes, Jesus. Love has called my name. I've been born again into your family. Your blood flows through my veins. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God.
split the sea so I could walk right through it. My fears were drowned in perfect love. You rescued me so I can stand and say, I am a child of God. You split the sea so I could walk right through it. My fears were drowned in perfect love. You rescued me so I can stand and say, I am a child of God. You split the sea so I could walk right. Kaya kami nakatayo ngayon, Panginoon. So I can stand and say, I am a child of God. You split the sea so I can walk right through it. My fears were drowned in perfect love. You rescued me so I could stand and say, I am a child of God. I am a child of God. I am a child of God. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus.
deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens. Sige po, awit tayo. Glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Di ba palakpakan natin ang ating Panginoon? Maraming salamat, Lord. Ang lahat ng papuri, ang lahat ng pagsamba ay sa iyo, aming Ama. Lahat po ay magsabi ng Amen. Thank you, Lord. Ito na ang hinihintay na maranasan kang tunay. Sigaw ng puso at damdamin, ikaw ay purihin. Dahil walang iba, dahil walang iba, dahil walang iba. Halina tayo'y magpuri sa Kanya. Tara! Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na na na, na na na, na na na, na na na. Nagliliyab ang iyong presensya, ako'y lulundag sa sobrang saya. Nagliliyab ang iyong presensya, ako'y sisigaw malaya na. Nagliliyab, 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 nagliliyab. Bago po tayo magsimula sa ating tithes and offering, i-welcome po muna natin si Ma'am Leslie May Valera. So, pwede po ba siyang tumayo? Ma'am Leslie May, hello po. Welcome po. Si Ma'am Riz Anjoy Mangoliman. Pwede po bang tumayo si Ma'am Rizman? Ayun, welcome po. And si Ana Lea L. Mangoliman. Ayan, welcome po sa ating church. So ngayon po kayo po ay visitors, pero pagbalik nyo po next Sunday, you are part of our family na po. And announcement po pala after service, yung mga papa-water baptize po, may orientation po tayo mamaya right after the service. And last call na po sa ating mga gustong magpa-baptize. Magpalista na po kay Tita Ai Cuartero. Last call na po today. Ayan. So, dumako po tayo sa ating tithes and offering. So, may babasahin po akong scripture from Genesis chapter 1 verse 29. Ang sabi po dito, I have provided all kinds of grain and all kinds of fruit for you to eat. Uulitin ko po, I have provided all kinds of grain and all kinds of fruit for you to eat. Himay-himayin po natin mga kapatid. Sabi dito, I have provided. So, sino po yung I sa I have provided? Ito po ang ating Diyos. So, God is our provider. Pag sinabi po nating provider, ang translation po niya ay tagapagbigay. Ibig sabihin po, meron pong taga-receive. At sino po ang taga-receive na iyon? Tayo. Tama po. Tayo po ang taga-receive.
Sabi rin po dito, all kinds of grain and all kinds of fruit. Napansin niyo po ba yung word na all? It means lahat, di ba? Ibig sabihin, our God is generous. Kapag sinabi mo po nating generous, madami. Malaki siya magbigay. And the last part po sa scripture natin is for you to eat. Pag sinabi pong for you to eat, kapag sinabing food, it is our basic need, number 1. Kasi hindi po tayo mabubuhay ng walang pagkain. It means God cares for us. Siya po ay nagmamahal ng tunay sa atin. So kapag binabasa po natin yung Genesis 1:29, tandaan po natin that God is our provider, that God is a generous giver, and that God cares for us and loves us. So ano po kaya ang pwede nating gawin after malaman natin na our God is providing for us generously and loving us continually? Napansin niyo po ba na in Genesis 1:29, wala pa pong binanggit na tithes? Right? Pero nag-provide na ang Panginoon simula pa lang. What more, mga kapatid, if we choose to give back? So sabi po sa Malakay 3:10, bubuksan niya ang bintana ng pagpapala. Imagine, mga kapatid, wala pa tayong ibinabalik sa Panginoon, meron na siyang ibinigay. What more kung we trust o magtitiwala tayo sa Kanya? Hindi po ba? Tama po ba? Parang ang lulungkot niyo. Yes, ganun po ang ating Panginoon. It's not about how big you give, but it's about how big your heart sa Panginoon. It's not about kung gaano karaming blessing ang matatanggap mo. It's about testing of faith. Nagtitiwala po ba tayo sa ating Panginoon? Amen. Kasi simula pa lang po, ang blessing, biyaya ay ibinigay niya na. So tayo po ay magalak. Let's worship also the Lord by giving our tithes and offerings. Sige po mga kapatid, let's give our tithes and offering. And offering, Lord, kami po ay nagpapasalamat for giving us everything that we need, giving us generously, Panginoon, giving us with love, Panginoon. You provide everything simula pa lamang, Panginoon. And we want to honor and worship you, Panginoon, sa pagbabalik sa lahat ng ibinigay mo sa amin, Panginoon. Itinataas namin ito, Lord God. Itinataas namin ito sa iyo, Lord God, na magamit ito sa iyong kingdom here sa earth, Lord God. At Lord, naway magalak ka, ma-please ka, Panginoon, sa mga tithes and offering na ito. Sa iyo lamang, Panginoon, namin ibinabalik lahat, Lord God. We worship you not only by singing, not only by ministry, Lord God, pero pati ito, Panginoon, ipinagkakatiwala po namin lahat sa iyo. We surrender, fully surrender, Panginoon, sa iyo. We trust in you, Lord. We love you. In Jesus' name, amen and amen. Para sa Panginoon. Yung palakpak na pinagtagumpay ng Panginoon. Hallelujah. Glory to you alone. Amen. Kamusta po ang lahat? Isang linggo na naman po ang lumipas nung simula nung last time magkita, last Sunday. Sino po nandito nung last Sunday? Amen. And alam niyo po, no, truly indeed na ang Panginoon po ay faithful. Tama po ba? Naranasan na po ba ng bawat isa that God is faithful? Amen. Kaya po tayo, we're still standing because of the faithfulness of God.
Amen. Kahit na po minsan sa buhay natin, kapag marami tayong problema, let's say the delays, mga failures, unanswered prayer, na feeling natin, Lord, ang tagal mo namang tugunin. Diba? Ang tendency niyan is umasa na tayo sa sarili natin. Ang tendency niyan is gumawa na tayo ng sarili nating plano or gumawa na tayo ng sarili nating result ng ating mga panalangin. At minsan gusto natin that we are in control of everything. Ang gusto natin na ako na lang ang gagawa nito, at least alam ko yung outcome ng gagawin ko. Tama po ba? Pero alam niyo po, no, sometimes ang Panginoon po, nag-aalaw siya ng mga situations sa buhay natin that teach us na malalaman natin or marirealize natin that yung sariling lakas natin ay hindi sapat. Tama po? Hindi sapat ang lahat ng lakas na meron tayo because we are all limited. But one thing is for sure, that we have unlimited God. And the more we lean on sa sarili natin, the more na nagiging anxious tayo, the more na nagkakaroon tayo ng frustration, napapagod, di ba po? And feeling natin na, Lord, nai-stress na ako sa mga problema na meron ako sa buhay ko. Pero alam niyo po, when we trust God, there is always peace. In every uncertainty, in every chaos, may kapayapaan. Tama po, sino po rito yung nakaranas ng ang laki-laki ng problema ko pero nakakangiti pa din? Ang bigat ng pinagdadaanan ko pero still nakakahalakhak pa. Amen, na parang kala mo, kaya nga di ba mayroon tayong saying na parang wala nang bukas kung tumawa, parang walang problema. And that is because the peace of God na inilalagay niya sa puso natin in every time we trust the Lord. Alam niyo po, no, hindi natin pwedeng sabihin na, Lord, I trust you, while we are still holding tightly sa kung anong alam natin na best for us. Minsan gusto natin, Lord, feeling ko ito yung mas best para sa akin. Lord, siguro ito na lang. Lord, pagpe-pray ko siya, pwede bang siya na lang? Pwede bang ito na lang po yung maging answer sa prayer ko? Every one of us, gusto natin, nasa in control tayo, no? And today po, as we continue sa ating series na Reliance, let's learn, ano po ba yung meaning to surrender our own understanding and place our confidence in God's wisdom, timing, and plans. Amen. And our title for today is Stop Leaning, Start Trusting. Let's all pray. Father in heaven, we thank you, Panginoon, sa umagang ito, O God. Dinala mo kami, Panginoon, sa lugar na to, O God, ng hindi aksidente, Lord. Ginising mo kami, Father God, because we have purpose sa buhay namin, Panginoon Diyos. And we thank you, O God. And Lord, as we listen to your word, continue to speak to us. Continue to change our heart, to open our heart for your word, Panginoon. At lalabas kami, O God, sa iyong tahanan, bit-bit, Panginoon Diyos, ang kalakasan, ang renewed mind, renewed heart, Panginoon. And continue, Father God, i-ready mo yung heart namin, O God, maging matabang soil to, Panginoon, para sa mga seed na ipo-pour out mo sa umagang ito, Panginoon Diyos. Continue to be with us. Continue to speak to each and every one, Panginoon. At patuloy na ikaw, God, ang siyang mapapurihan, masamba at madakila. Sa iyo ang papuri, Ama. Pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Stop leaning, start trusting. Yan po yung ating pag-aaralan today, no? Alam niyo po, how we trust God determines how we live. Or sometimes, kung sino at ano ang pinagtitiwalaan natin, nadedetermina niyan yung foundation na meron tayo. It determines kung ano yung magiging flow ng buhay natin based sa ating pinagtitiwalaan, sino or kung saan. Tama po ba? Everything or every person na nagre-rely, kung saan tayo nagre-rely, it shape our choices, our attitude, the direction of our life. For example po, no, pag tayo po ay nag-rely sa sarili natin, maybe yung control is nasa kamay natin. Amen? Yung result pwedeng nasa kamay natin. However, yung stress,
is ikikerry din natin alone. Kasi nagtiwala tayo sa sarili lang natin, no? But if we also trust sa ibang tao, pwedeng yung influence nila, pwedeng yung mga advices nila ang maging buhay din natin. Para bang tayo ay nagdidesisyon na, nagre-rely tayo based sa kung sino ang taong pinagre-relayan natin. Tama po ba? Nagigets po ba? Or kung tayo po ay nagre-rely sa mga finances natin, sa bank account natin, maybe masolve natin yung problema. However, every temporary things is just temporary. Hindi siya maglalast. There's no stability and there is no peace pag tayo ay nag-rely sa mga temporary things ng mundo. Tama po? But if we rely on God, our life may be shaped by faith and our obedience and our surrendering to the Lord. No, there is always peace in every certainty. Now the question po, no, sino or kanino ka nagtitiwala sa mga oras na ito? I don't know, no, maybe meron tayong mga decision-making na gagawin sa mga season natin ito, no? The question is, kanino or saan ka nagtitiwala sa mga oras na ito? Sino po nakakakilala kay si King Solomon? Wala. Si King Solomon po is known for his wisdom. Sabihin niyo nga po, wisdom. Amen. At isa po sa mga well-known illustration ng kanyang wisdom is yung pong, kung naalala niyo po yung kwento na may pumuntang dalawang nanay sa kanya para i-identify kung sino yung tunay na magulang sa iisang baby. Natatandaan po? Ano po yung pinropose ni Solomon doon, no? Hatiin yung bata para lumabas yung compassion ng tunay na nanay. Amen? And the pangalawa po, no, isa rin po, si Solomon din po is known na when God asked him for anything that he want, instead of him asking for a riches, power, or defeat ng kanyang mga kalaban, ano po ang kanyang hiningi? Wisdom. Amen? Wisdom. And God is so pleased kay Solomon. Kaya naman po, ang binigay ng Panginoon sa kanya is ordinary, an extraordinary wise. And people from all over came to him para humingi ng advice. At alam niyo po, no, under Solomon's leadership, ang Israel po ay very stable pagdating po sa finances, sa kanilang economy, sa wealth. Sila po ay stable. And under his authority, under his leadership po, few lang daw po yung wars na meron if i-compare po sa kanyang amang si David. So, ibig sabihin, because of the wisdom na binigay sa kanya ng Panginoon, na-lead niya ang Israel ng maayos. And the major of the buildings nung time na yon are natayo din po under his leadership, like the Temple of Israel and royal palaces. But despite of everything po, no, alam na ni Solomon, kita ni Solomon kung paano siya binibless ng Panginoon because of the wisdom na binigay sa kanya. Pero alam ni Solomon, he understood one important thing, that he is limited. Kahit na binigyan siya ng Panginoon ng wisdom, his mind, his understanding is limited. Sabi mo nga po, limitado. Limitado pa din. Kaya nga po, in that realization, sinulat niya po itong verse na to. This is our main verse po. Ito po yung instruction niya sa atin, no? Sabi po sa Kawikaan 3 verse 5 to 6, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong tatahakin. In English po, no, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight.
Amen. Trust in the Lord. Sabi po rito, we have to place our full confidence in God, in His character, in His wisdom, in His perfect timing, in every promises. Even na minsan hindi na natin naiintindihan yung mga nangyayari sa buhay natin, we should trust in the Lord in everything, in every situation. Sabi po rito, lean not on your own understanding, meaning do not rely on your own emotion, pag-iisip kung ano lang yung nakikita natin. Madalas kasi tayo, mas madaling magtiwala if it is visible. Tama po? Pag nasa harapan na natin, mas madaling magtiwala. Ang hirap magtiwala pag hindi natin alam yung outcome, yung mga uncertainty natin. Kaya sabi po rito, do not lean on your own understanding because your understanding is limited. And in all your ways, submit to Him. Ibig sabihin po nito, we have to involve God in every situation ng buhay natin. In every part ng buhay natin, we should involve God in our decision, big or small, in our relationship, in our family, sa mga trabaho natin, sa pag-aaral natin, sa mga struggles, sa mga future plans natin. We have to acknowledge God. We have to involve God. Kasi if hindi natin i-involve ang Panginoon, we maybe fail. At pag nag-fail tayo, madalas, Lord, bakit mo to inalaw? Unang-una, hindi mo in-involve ang Lord. Then you will ask God, Lord, ba't mo inalaw? Amen? That's very important that we acknowledge God and include God in everything that we do. Tama po ba? Hello po. And sabi po rito, He will make our path straight. Meaning, God will establish every step na gagawin natin. May mga step tayo na hindi natin alam kung ang tama ba to, Lord. Lord, hahakbang na ako. Tama po ba? Ano po ba? Hindi po ba ako lulubog? Wala po bang kumunoy dun sa lalakaran ko? Sabi po rito, if we submit to the Lord, kung i-acknowledge natin ang Panginoon, He will establish every step na gagawin natin. Amen? Sino po nakakabisado ng verse na yan? Wala po? Amen. God wants to trust in Him in everything at gusto po ng Panginoon that we rely sa Kanya in every situation ng buhay natin. Alam niyo po, no, minsan, pag we are in waiting season, sino po rito yung may inaantay? Sino yung gusto ng mag-antay? Ang hirap po mag-antay, no? Hindi natin gustong mag-antay, nakakainip. Or minsan, pag tayo po ay nag-aantay, instead of us waiting, ang dami nating ginagawa. Minsan, pag nasa waiting season tayo, much better na, ako na nga lang gagawa nito, ang tagal ni Anui. Ako na lang. Gumagawa na tayo ng sarili nating paraan. Gumagawa na tayo ng sarili nating outcome dun sa mga unanswered prayer natin. Sino may mga answered prayer? Ako po meron. Sobrang tagal na. And alam niyo po, no, kahapon po, one of my unanswered prayer for 11 years, yun po ay sinagot ng Panginoon. Kaya sobrang salamat po sa Panginoon dahil napaka-timing ng ginawa ng Lord. For 11 years, I'm waiting for that answered prayer unexpectedly. Yun po ay sinagot ng Panginoon kahapon. Kaya I'm so amazed kahapon na, Lord, grabe, walang bahid, wala man lang na sign na matutupad na pala yung unanswered prayer ko for 11 years. Amen. Kaya sobrang saya ko kahapon na talaga namang, Lord, gusto kong tumalon, gusto kong, hindi ko alam kung ano yung mafe-feel ko, but Lord, grabe, thank you. Thank you, Lord, kasi worth it ang pag-aantay. Worth it yung pagpe-pray. Worth it yung mga iyak ng gabi-gabi na, Lord, parang hindi na yata ito matutupad. But then again, God is hearing in every prayer na meron tayo. Amen po ba? Amen. And our first point po ngayon, no? Sabi po rito,
we have to surrender everything to the Lord, and God wants us to stop leaning on yourself. Sabi mo sa katabi mo, stop leaning on yourself. Amen. Tama na yung pagtitiwala sa sarili. Yung masyadong nagtitiwala tayo sa sarili natin, no? What we lean on will shape where we stand. In Proverbs 3-5, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Self-reliance. Ito po yung, I got this. Kaya ko to. Nagawa ko na to. Na-experience ko na to, master ko na to, akin na to. Amen? I can do this alone. Self-reliance po is depending on ourselves instead of trusting sa Panginoon. Amen? And sabi po rito that God exposes kung saan tayo naglilin. Sabi ko kanina, madedetermine natin sa buhay natin, makikita sa buhay natin how we live, kung saan at paano tayo, kanino tayo nagtitiwala. Sometimes, we lean on our own experience. Sino rito yung nakapag-apply na confident ka kasi may experience na ako dyan. Ako ganun. Noon, kaya ko to, papasa ko to, matatanggap ako dito. May experience na ako 10 years experience na ako rito Lumabas po ako na hindi ako natanggap. Ang sakit, di ba? Kasi may experience na ako, bakit hindi ako natanggap? So sabi po ito, pag tayo daw po ay nag-lean sa ating mga experience, pwede tayong ma-disappoint. Tama po? Pwede tayong ma-disappoint. And if we lean on our emotion is unstable. Tama po? Iba-iba yung nararamdaman natin. Minsan gusto natin ngayon lang gusto mo ng burger, mamaya pagdating mo dun sa Jollibee, spaghetti, yung iyong in-order. Kasi paiba-iba ang ating emotion. And it causes wrong decision and confusion. Even in our finances, if we rely on our finances, yes, maybe mapoprovide natin ng lahat. However, there is always fear of loss. Kasi pwede siyang mawala anytime. Tama po? Pwede siyang mawala anytime. At if we lean on our plans, there is always frustration. Lalo na pag hindi natin nami-meet yung plano natin sa buhay natin. So lean not on our own understanding. Whatever we lean on becomes our foundation. Alam niyo po, ang self-reliance po ay para po yung sirang upuan. Pag ikaw po umupo sa sirang upuan, kahit gaano ka kaingat umupo dun sa sirang upuan or kahit gaano mo kaigaanan ng sarili mo, sinsira ang upuan na yan, babagsak at babagsak ka. Tama? Tama po, no? Not because mabigat ka. Sorry po. Pero dahil, sorry po, tumawa iba. Hindi dahil sa mabigat ka, kaya bumagsak yung upuan. Bumagsak yung upuan kasi sira yung upuan. Tama po? And many people po, no, marami po ang nagfe-failure, marami po ang bumabagsak dahil po, hindi dahil sa weak tayo, hindi po dahil sa difficult ang life. It's because we are leaning on something that cannot hold us. Something na hindi ka kayang i-hold, hindi ka kayang protektahan. Doon ka nagtitiwala. Umupo ka sa maling upuan, umupo ka sa sirang upuan, so ang ending niyan, babagsak ka. Amen? Babagsak at babagsak ka. Alam niyo po, in Genesis 16 po, this story po ay story po to ni Abram, his wife Sarai, and his servant Hagar. Thank you po. Sorry po. Ito po yung story ni Abram, his wife Sarai, and servant Hagar. Alam po natin na si Abraham po ay pinangakuan ng Lord ng anak.
At sabi po ng Lord doon, that your son will become a father of many nation. Pero alam niyo po, years pass, si Sarah po ay nag-remain na walang anak. And in their waiting season, si Sarah po ay nainip. Gumawa po si Sarah ng kanyang sariling plano. Sabi po sa Genesis 16, maliit po ba? Genesis 16 verse 1 to 4, sabi po rito, now Sarah, Abraham's wife, had borne him no children, but she had an Egyptian slave named Hagar. So she said to Abram, the Lord has kept me from having children. Go sleep with your slave. Perhaps I can build my family through her. Abraham agreed to what Sarai said. So after Abraham had been living in Canaan 10 years, Sarai, his wife, took her Egyptian slave Hagar and gave her to her husband to be his wife. He slept with Hagar and she conceived. When she knew she was pregnant, she began to despise her mistress. Amen. Sabi po dito, alam na ni Abraham, alam na ni Sarah na may pangako ang Panginoon sa kanila. Pinangakuan sila ng anak. However, tumagal ang taon, lumipas ilang years ang lumipas, still hindi na fulfill yung pangako ng Panginoon kay Sarah. And instead of waiting to God's promise, alam niyo po ba na pag sinabi ng Lord, sinabi niya, it will be fulfilled kahit na gaano pa to katagal. However, Sarah, instead of waiting on God's promise, Sarah came to a plan. Her own plan. She gave Hagar, binigay niya si Hagar na kanyang servant to her husband as a secondary wife. Gumawa siya ng sarili niyang paraan at ang idea is maybe dito magkakaroon ng katugunan o mafulfill yung pinangako ng Panginoon. Since matanda na ako, hindi na ako magkakanak, baka kay Hagar matutupad yung pangako ng Panginoon. At alam niyo po ba, ano ang naging result nung desisyon na yon ni Sarai, ni Abraham at ni Hagar, no? Hagar became pregnant and yung naisip nila na solusyon, na akala ni Sarah is solusyon dun sa problema nila, became conflict instead of peace. Nagkaroon ng broken home. Nagkaroon ng broken relationship because dun sa result ng kanyang desisyon, ng kanyang plano. Alam niyo po, no, when we stop trusting God, we start creating our own plan. Ako na to, Lord. Kaya ko na to. And alam niyo po, no, sometimes tayo, no, maybe we are like Sarah, na naiinip na ako, Lord. Ako na lang mag-control ng buhay ko para alam ko yung result. Kasi Lord, parang you're taking too long. Parang Lord, ang tagal mo naman sagutin nung prayer ko. Ako na lang po ang gagawa. Or maybe sometimes we are like Abraham. Now we know that God promised that Abraham supposed to be the head of the family. Amen. He's supposed to stand in faith. However, umoo siya sa desisyon ni Sarah. And Hagar naman po, siya po ay naapektuhan ng consequences nung mga desisyon ni Sarah at ni Abraham. Tama po ba? We can make our own plan. Pwede po natin gawin yan. However, there is no guarantee of peace kapag tayo po ay nag-rely sa sarili nating lakas, sa sarili nating understanding. At alam niyo po, no, sometimes we are trying to handle life on our own. Pero alam niyo po, God remind us that His way is higher than our ways. Sabi po sa Isaiah 55 verse 8 to 9, for my thought are not your thoughts,
neither your ways my ways, declares the Lord. As the heaven are higher than the earth, so my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Ibig sabihin po, alam ng Lord yung plano niya sa'yo. May plano na ang Lord sa'yo. And His timing is perfect always. You just need to wait kung kailan mafulfill ang pangako ng Panginoon. But if you rely on yourself, maybe that plan of God maruin natin. Tayo yung makaruin sa plano ng Panginoon. Ang self-reliance po, pwede pong makita natin as good decision at the moment. Pero alam niyo po, if we rely on ourselves, we are creating or it leads to unnecessary problem. Katulad po nung nangyari kala Sarah, hindi sana siya problema. Kasi may pangako na ang Lord sa kanila. But because they make their own plan, nagkaroon sila ng problema. Tama po ba? Lean not on your own understanding. When we rush ahead, God, or force our own plan, we are stepping out sa plano ng Panginoon. Amen? At pag tayo po ay lumabas sa plano ng Panginoon, it's chaos. Sino po naniniwala rito na maganda ang plano sa iyo ng Lord? Maganda ang plano sa iyo ng Lord. Even na ngayon, nakikita mo na, Lord, ba't ganito yung buhay ko? That's because of our decision in the past. Pero dahil faithful ang Lord, we can trust Him. That He is faithful na ifulfill niya kung ano yung ipinangako niya sa'yo. He will finish what He started. Amen? Ganun po ang Panginoon natin. Now, are we trying to fix our life sa mga bagay na sinabi naman ng Lord, Lord, trust me on this. Trust. Sabi po natin, trust me on this. Pero sometimes, talaga naman pinipilit natin na tayo na lang ang mag-fix. Or are we tired of waiting? Sino po rito yung napapagod ng mag-wait? Sino yung nawawala na ng pag-asa na, Lord, matutupad pa ba to? Yung dreams ko, Lord, matanda na ako, wala pa ako dun sa dreams ko. Amen? Or we are choosing what is easy instead of what is right. Minsan gusto natin shortcut na lang. Shortcut na lang yung buhay natin para matupad natin kung ano yung mga gusto natin sa buhay natin. So we should stop leaning on ourselves and our plans, our emotion. Alam niyo po, true peace and direction come when we depend on God. Sabihin niyo nga po, depend on God. Instead of trusting to ourselves, let's start trusting to God. Start trusting in the Lord. Sabi po rito, trust in the Lord with all your heart. Sabi po rito, all. Sabi rin to ni Ate Ayel kanina, all. Ibig sabihin, lahat. Hindi partial. Ang Lord ay hindi for emergency use. In everything, all, sabi po dito, believe that His plan is better than ours. Ang plano po ng Panginoon is much better kesa sa plano natin. We have to, ibig sabihin po na nagtatrust tayo sa Panginoon that we are letting go of every control at isusurrender natin yan sa Lord. Let go of every control na meron tayo and surrender our decision to Him. Trusting God is about that He knows everything. Nagtitiwala tayo sa Panginoon na alam niya ang plano niya, may maganda siyang plano sa iyo na hindi ka niya pababayaan dahil mahal ka niya, dahil anak ka niya. Hindi ka niya kinreate without purpose. Tama po?
When God is creating you, He knows kung ano ang plano niya sa'yo. When God is creating you, He is so in love, creating you na, anak, alam mo, kinikreate kita kasi maganda ang plano ko sa'yo. And that is the reason why you are still alive, because He has plan for you. Amen. We have to believe that God has a great plan for us. Dahil yun po ang totoo. That is a truth na may plano ang Panginoon sa atin. We have to trust His timing. We have to trust His plan. We have to trust His way, even na sometimes na hindi natin makita yung next step. Sometimes we are confident pag nakikita natin yung next step. Sino nito nakalakad sa brownout? Uso ngayon brownout, di ba? Di ba? Pag madilim, talaga namang bunggu-bunggu ka eh. Pero kahit may konting ilaw dyan, na ibibigay ang Lord. Sometimes our life is so dark, na Lord, brownout yung buhay ko ngayon ah. Parang wala akong right step na gagawin. We have to trust His way. Alam niyo po, no, trusting God is choosing His wisdom over our feelings. Tama po? Trusting God is choosing His direction over our understanding. When we stop leaning sa Panginoon po, no, we fully trust in God. Alam niyo po, no, God is faithful kasi po, even though na gumawa sila ng kapamaraanan on their own, still, God is a promise keeper. Pinulfill pa rin po ng Panginoon kay Abraham ang kanyang pangako. And that is in Genesis 21, verse 1 to 5. Sabi po rito, mababasa po ba? Sabi po rito, pinagpala ni Yahweh si Sarah at tinupad ang kanyang pangako. Ayon sa panahon na sinabi ng Diyos, si Sarah nga ay nagdalang tao at nanganak ng isang lalaki, kahit matanda na noon si Abraham. Isaak ang ipinangalan ni Abraham sa kanyang anak. Ayon sa utos ng Diyos, tinuli ni Abraham ang bata 8 araw pagkasilang nito. 100 taon na si Abraham nang ipanganak si Isaac. How long, gaano katagal nag-antay si Abraham at si Isaac, but still God fulfilled His promise. Amen. Si Sarah po at si Abraham po waited for 25 years. Lord, thank you, 11 years lang yun sa akin. Amen. 25 years. And yung promise po ng Lord na son sa kanila ay finulfill po ng Panginoon. At 100 taon na po si Abraham. Amen. Alam niyo po, no, makikita po rin natin ito na pinramis ng Lord si Isaac kala Abraham. They waited, dumating sila sa punto na nagdesisyon na sila sa sarili nila, para bang inip na sila na parang hindi natutugunin ng Panginoon yung pangako nila na anak kay Abraham and kay Sarah. At nung ibinigay po ng Panginoon si Isaac sa kanila, tines po sila ng Panginoon. Sabi po rito in Genesis 22 verse 1 and 2, ito po yung nagbigay ng commandment ang Panginoon kay Abraham to offer Isaac. Grabe po, no, 25 years, inantay. Then sasabihin ng Lord, ibalik mo. I-sacrifice mo. Basahin po natin, no. Pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos, Abraham. Narito po ako, tugon niya. Sinabi sa kanya, isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac. At magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na tinuturo ko sa inyo at ihandog mo siya sa akin. Ilang taon po na nag-antay sila? 25 years. Inip na sila.
And then, nung binigay po sa kanila, anong sabi ng Lord? In-emphasize pa ng Lord, Abraham, yung kaisa-isa, yung pinakamahal mong anak, i-offer mo. Ano po yung mararam? Sino yung parents dito? Tita, pag pinaalay po si Amil, okay lang po ba? Okay daw. Okay daw. Naiaalay isa lang si Amil. Di ba po, for 25 years, inantay nila yon. Sabi ng Lord, ipufulfill ko yung promise mo. Isaac po is not just a son. Siya po ay pinramis ng Panginoon. At sinabi rito, nag-iisang anak nila. Nag-iisang anak nila at pinakamamahal na anak ni Abraham. At ang sabi ng Lord dito, ihandog mo siya sa akin. Ano po kaya yung nararamdaman ni Isaac, no? Ay, ni Abraham, no? Ano po kaya yung, hindi ko alam kung nagtanong ba siya or what not, no? Pero alam niyo po, no? Next day po, no? Ito na po yung journey nila. The next morning, si Abraham po ay si Isaac ay naglakad papunta sa Moriah, and si Abraham po ay hindi siya nag-delay. Hindi siya nag-question, hindi siya nagtanong na, Lord, pwede bang yung iba na lang? Wala siyang ganon. Ang ginawa niya po, 3 days silang naglalakad going up to Mount Moriah to offer his son. Ano kaya yung nasa isip ni no? Kung ako po yun, iisipin ko, naku, habang papalapit kami ng papalapit sa Moriah, pawala ng pawala ang anak ko sa akin. Habang papalapit ako ng papalapit doon sa bundok where I will offer, si Isaac, papalapit ng papalapit yung time na ile-let go ko ang anak ko. Amen. Alam niyo po, si Abraham po, hindi niya finigure out kung ano yung plano ng Lord. Hindi niya tinanong muna, Lord, paintindi mo muna sa akin kung bakit. Kung bakit ko kailangan na i-offer ang aking anak. But he obeyed God. He obeyed God. And alam niyo po, no, the moment na, ito na po yung moment na nagtitiwala si Abraham sa Panginoon. When they reached the mountain, ito na po yung pinakamasakit na part. Hindi yung exciting part, pinakamasakit na part. When Isaac asked Abraham, Tay, mag-o-offer tayo, wala tayong i-offer. Anong i-offer natin? Where is the lamb? Paano sasabihin ni Abraham, ikaw? Paano niya sasabihin, ikaw talaga yung i-offer ko eh? Ang hirap. Kung sa akin yun, naku, parang ang hirap i-offer naman, i-offer ko si Heart na gano'n, no? Parang ang hirap ng gano'n. Parang sa akin, masakit as parents. Diba? Nag-iisa, pinakamahal niya, inantay niya ng 25 years, and yet ito na, i-offer niya na si Isaac. Pero alam niyo po, no, si Abraham po ay hindi nag-rely sa kanyang sariling pangunawa, but he rely on God's character. Ano po yung character ng Lord? That He is a loving Father. God is a loving Father. Alam niyo po, ano po ang sinagot ni Abraham kay Isaac? Ang sinagot niya po, God will provide. Sabi mo nga, God will provide. Declare it. God will provide. God will provide. Magpo-provide ang Lord. Tuloy lang tayo sa inuutos niya, sa command niya. And alam niyo po, no, nung time po na i-offer na ni Abraham si Isaac, ito po ang nangyari. God stopped him. In Genesis 22, verse 10 to 12, sabi rito, nang sasaksakin na niya ang bata, grabe yung word, no? Tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham, narito po ako, sagot ni Abraham. Sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang bata, huwag mo siyang saktan. Natitiyak ko ngayon na handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa mong anak.
Ano po rito, or meron ba tayong precious thing or deep inside of us, napaka-precious na hindi natin ma-let go for the Lord? Meron ba tayo rito na, Lord, pag sinabi ng Lord, i-offer mo sa akin yan ngayon. Let it go. I-surrender mo ngayon yan sa akin ngayon. Are we like Abraham na, Lord, hindi ko alam kung ano ang plano, hindi ko alam yung next step, hindi ko alam kung ano ang outcome nito, but I will surrender this to you. Ano po yung mga bagay na precious thing na para bang alabaster jar ng buhay natin, that if God wants us to surrender that today, is masusurrender po ba natin? Alam niyo po, no, this story po teaches us na ang tunay na pagtitiwala sa Diyos ay yung pananatiling may faith tayo kahit hindi na natin naiintindihan ang mga nangyayari. Lord, it doesn't make sense. Wala akong naiintindihan, but I will choose to trust you. Lord, wala akong nakikitang sign, but I know that you will provide. You will provide for everything that you do. Kasabi ni Ate Ayel kanina, in the beginning, God already provided. Diba? Wala pa tayo. God already, ni-ready na ng Lord ang lahat ng pangangailangan natin. Because He is the God who provide. Amen. Trust in that character of the Lord. That He provide. Wala man tayong answered ngayon, wala man tayong mga answer ngayon sa mga tanong natin sa Lord, sa mga prayers natin, no? But still, we have to trust God na alam niya ang lahat. Amen? He knows everything sa'yo. Kahit na nasa isip mo palang, alam na ng Lord yan. Hindi ka pa pinapanganak, kinikreate ka palang, alam na ng Lord yan. We have to trust God. Do not worry. Sabi last week, di ba? Do not worry. Hindi nakakadagdag sa buhay natin ang mag-worry. Nakakapangit pa po. Nakaka-stress, nagkaka-wrinkles, kaka-worry natin. Di ba? It will not add life sa atin, no? Kaya we have to let go. We have to surrender that to the Lord. Kasi alam ng Lord ang lahat ng nangyayari sa atin. Wala siyang namimiss sa event ng buhay natin. Regardless, simple or big event yan ng buhay mo, walang nakakaligtas sa mata ng Panginoon. He knows everything about you. He knows kung ano ang pangangailangan mo. Amen. And He provide what we need. And minsan even our cravings, God provide. Tama po ba? Amen. And then, alam niyo po, no, maybe some of us, tayo ay parang si Abraham, na God is asking us to let go of the things or maybe people. May mga tao na sinasabi ng Lord sa atin, let go mo na yan, it's not helping you. Let go of that things, let go of that job. Ay, hindi ko po sinasabi mag-resign po kayo ha. Mga ano lang po yun. Hindi ko po sinasabi mag-resign kayo. May mga bagay na pinale-let go ang Lord sa atin or people na hindi makakatulong sa growth natin. Amen. And we have to surrender that to the Lord. Trust Him that with that something na meron yung sa mga precious things sa buhay natin, we have to trust God na hindi aalisin yan for nothing. Nung last time po, ng Thursday po, nasabi ko po na ang word po ng Lord is para po yung pang nag-o-opera. May tinatanggal ang Lord sa loob natin for us to heal, para ma-heal tayo. Ang surgeon po, inaalis niya po yung mga bagay sa loob ng katawan na hindi nakakatulong sa katawan para mag-grow, para ma-heal, para ma-restore. Amen. At ganoon din po ang Panginoon, we have to let go of those things na alam ng Panginoon, dahil alam ng Lord na hindi yan makakatulong sa'yo, you have to let go. Amen po ba? And today po, no, God reminding us that even you don't understand, we have to trust God. Patapos na po ako. Trusting God is about not having all our answer.
Hindi ang pagtitiwala po sa Panginoon, hindi porket alam na natin ang salita or ang answer ng Panginoon is nagtitiwala na tayo sa Panginoon. Trusting God is choosing to trust God even without answer in our hands. Ang pagtitiwala po sa Panginoon, kahit na hindi mo nakikita yung step mo, real time, still trust God. And number 3 po, we have to submit to the Lord. We have to submit to the Lord, not part of, minsan nagsasubmit tayo sa Lord pag big event na. But alam niyo po na submitting to God is a daily walk. Submitting to God is a daily routine. Hindi siya pang emergency lang. Hindi siya pag feel mo lang mag-submit sa Lord. Ibig sabihin, we have to practice to submit everything to the Lord because yun ang kailangan. Amen? It is a daily routine. Submitting God is a daily routine. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Meaning in every area of our life, in our decision, sa ating plano sa buhay, malaking desisyon, malaking plano, sa mga relationship natin, sa struggles natin, in our family, we have to trust God. We have to submit to the Lord. Lord, what is your plan? Lord, ano yung kalooban mo sa buhay ko? Lord, ito ba yung plano mo? Let's ask God na, Lord, ayokong magkamali ng step. Ayokong ma-fall. Ayokong madapa. Ayoko nang magkamali. So Lord, please direct every step na gagawin ko. Yun po yung promise dito sa verse na to. If we submit to the Lord, He will make our path straight. Amen? Just submit to the Lord. Acknowledge God. Ibig sabihin po ng acknowledge God that you are inviting God in every situation ng buhay mo. Pray in every decision. Read God's word daily for His instruction. Amen. Listen to His leading. And obedience is a daily task. Hindi siya yung pag gusto mo lang mag-obey. God calls us to obey Him in every area of our life. Surrender it to the Lord. And if God say obey, we should obey. Amen. Alam niyo po, God doesn't give us direction. Hindi lang siya basta nagbigay ng direction sa atin. But He directs our life. Minsan sa mga decision natin, out of line tayo do sa plano ng Panginoon. But God is always realigning us. God is always para tayong tupa na kinakawit ng Lord. Kakawitin at kakawitin ka ng Lord. Nak hindi dyan yung right path. Dito ka. At huwag kang pumiglas, kapatid. Kasi He is directing your life. God is directing your life. Huwag na tayong matigas ang ulo. Pag sinabi ng Lord, hindi iyan, then hindi iyan. Trust God. Dahil kung ano yung sinabi ng Panginoon, sinabi niya. And that is the truth. Amen. That is the truth. When God directs, no obstacles is too big. Walang problemang mahirap if yung direction ng Lord ang tinatahak natin. Amen. Hindi pinangako ng Lord na you will not experience struggles. Hindi pinangako ng Lord that there will be no obstacles in life.
Hindi pinangako ng Lord na hihiga tayo sa pera. But ang pangako ng Panginoon, that I will make your path straight. Just trust in me. Just submit. Amen. Let's all stand po and let's worship God. Na Lord, this day, this will not be an ordinary worship that I'm going to do. Lord, redirect my path. Lord, ikaw yung pagtitiwalaan ko. Ikaw yung matibay na sandigan ko. Wala tayong ibang dapat na pagtiwalaan kundi ang Panginoon. He is the strong foundation. Amen. We don't know, hindi namin alam or hindi ko alam kung ano yung struggles ng bawat isa rito. But one thing is for sure, that God is inviting you to surrender everything to Him and telling na, Lord, ikaw yung matibay na sandigan ko, na Lord, hindi ako magtitiwala on my own understanding. Na Lord, ibibigay ko to sa'yo. Kasi I don't wanna walk on my own. I want peace. I want good life. I want answered prayer. I want direction. I need your guidance. I need your instructions. So right now, Lord, I will worship you with all my heart. Sabi kahapon, no, our worship, sa devotion natin, our worship is not just singing. It comes from within. Kung gaano kalaki ang pagkakakilala mo sa Panginoon, ganon kalaki ang worship mo sa Panginoon. Yan po yung nasa devotion namin kahapon. And that's why, how big is God sa buhay mo today? Gaano kalaki yung pagtitiwala mo sa Panginoon today? Why don't you give your best worship sa Panginoon? And Lord, I surrender. Hindi ko to kaya on my own. I give this to you. Everything na meron ako ngayon, Lord, sa'yo to. Pagod na akong i-carry to. Ayoko nang dalin to. Ibababa ko to sa iyong harapan. Iiwan ko to. And I will worship you. I will serve you freely. Because itong bigat na binigay sa akin ng mundo because of my own decision as well, hindi to para sa akin. Ibababa ko to, Lord. And I'll surrender this all to you. Let's worship God. Pipiliin ko ang magpuri sa iyo, magtiwala sa iyong kaparaanan, maghihintay sa iyo, aking Panginoon. Kailan may hindi ako pababayaan. Minsan pa, pipiliin ko ang magpuri sa iyo at magtiwala sa iyong kaparaanan, maghihintay sa iyo, aking Panginoon. Kailan may hindi ako pababayaan. Higit sa sitwasyon at suliranin, ang iyong dakilang ngalan. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Sa habang panahon, katapatan ay hanggang sa kalangitan. Ang biyaya mo ang siyang kailangan ko. Kailan may di ako iiwan. Higit sa
dakila. Saan pa? Ngalan. Higit sa sitwasyon at suliranin, ang iyong dakilang ngalan. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Maglaho man, maglaho man ang langit at lupa, mananatili ang iyong mga salita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Hallelujah, Lord. Come on, church. Come on, church. Let's worship God. Saan galing ang tulong ko? Ang tulong ko'y nagmumula sa iyo. Di mabibigo at di mapapahiya, sapagkat ikaw ang Diyos na tapat. Saan man gagaling ang tulong ko? Ang tulong ko'y nagmumula sa iyo. Hindi mabibigo at hindi mapapahiya, sapagkat ikaw ang Diyos na tapat. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin We kita. worship you, God. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Maglaho man, O Diyos, maglaho man ang langit at lupa, mananatili ang iyong mga salita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Sa gitna ng bagyo, kami ay aawit sa iyo, Diyos. Listen to the voice of your people, Father God. Pupurihin We are saying, Father God, Diyos. that we are putting our trust in you, O God. Ang matibay na sandigan sa lahat. Maglaho man, maglaho man ang langit at lupa, mananatili ang iyong mga salita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Lord Jesus, maglaho man ang lahat, Panginoon. Hindi man namin alam, Father God, kung ano yung next, O God, na mangyayari sa buhay namin, Father God. But we trust in you, Father God. In all, Father God, in everything that we do, we want to submit to you, Father Jesus. We want to surrender our heart to you alone, Panginoon.
And Lord, I pray to you, Father God, continue to speak to the heart of your people right now, Lord. Lord, continue, Father God, to touch every heart na nandito, Father God. You know the situation of every heart. Ikaw ang nakakakita ng puso ng bawat isang naririto, Panginoon. And I pray to you, Father God, to reignite the fire in their heart right now. And Lord, we will continue to trust in you, Panginoon. And we thank you, Father God, and surrender everything sa iyong pangalan, O God. At Lord, patuloy, Panginoon, just let your word, Father God, be our strength. Hayaan niyo, O God, na lumago kami, Panginoong Diyos, sa iyong salita. And there will be a change of heart in every word na papasok sa aming puso, Panginoon. Lord, we thank you, O God. We honor your name and we want to live your name, Panginoong Diyos. Gusto namin, Panginoong Diyos, na makita ang iyong mga salita sa aming buhay, Father God. And as we go home, Father God, patuloy na taglayin namin, O God, sa buong isang linggo muli, Panginoon, ang pagtitiwala sa iyo, Father God. Hindi man namin alam ang mga kakaharapin pa namin for this coming week, Panginoon. But right now, O God, we are trusting you. And we know, Father God, that you have a great plan for us, that you have, Father God, a purpose sa buhay ng bawat isa. Hindi ka nagkakamali, Panginoon. Whatever, O God, na situation na pinagdadaanan namin, you allow that because you know, Father God, and you are confident, Panginoon, na sasamahan mo kami in every situation, Father God. Lord, we thank you, Father God, and continue, Father God, to bless us, Panginoon, as we go home. Ingatan mo po kami, and as we discuss, Father God, in faith group, Panginoon, patuloy, O God, na ma-enjoy namin, Panginoong Diyos, ang sharing, Father God, at patuloy na ikaw, God, ang mapapurihan, Panginoong Diyos. Salamat, Lord, sa iyo ang papuri, Ama, sa iyo ang pasasalamat, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen.